Isang mapagpalang araw, mga mag-aaral. Maging handa at ihanda ang iyong sarili sa pagsisimula namin sa isang paglalakbay ng pag-aaral at kasiyahan sa video na ito. Sa pagkakataong ito, pag-aaralan natin ang 10 item ng Filipino sa pamamagitan ng Reviewer Set 4A. Manatiling ligtas at pagpalain ka ng Diyos palagi. Welcome sa Teacher Lumaban YouTube channel. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Salmo 37:5. Ang dapat maging panuto ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag-aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap. Letrang A, paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap. Letrang B, pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap. Letrang C, pag-ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. Letrang D, pag-ayos sa mga lipon ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang pagtuturo ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng isang mag-aaral sa pagbuo ng tama at mabisang pangungusap ay C. Ayusin ang bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. Paliwanag. Ang opsyon A ay nagmumungkahi ng pagdunumero sa bawat salita na maaaring hindi kinakailangang masuri ang pagkaunawa ng mag-aaral sa pagbuo ng pangungusap. Nakatuon ang opsyon B sa pagtukoy ng mga salita na hindi akma sa loob ng pangungusap na maaaring maging wastong pagsasanay ngunit maaaring hindi ganap na makuha ang kakayahan ng mag-aaral na bumuo ng kumpletong pangungusap. Ang opsyon D ay tumutukoy sa pag-aayos ng mga pangkat ng salita na mas naangkop sa advanced na pagbuo ng pangungusap kaysa sa pangunahing pagbuo ng pangungusap. Ang opsyon A ay nagmumungkahi ng pag-aaral ng mga buod upang makahanap ng mga angkop na salita na walang kaugnayan sa gawain ng pagbuo ng mga pangungusap. Ang opsyon C, ayusin ang bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap ay ang pinakaangkop na pagtuturo dahil direktang tinutugunan nito ang gawain ng pagbuo ng isang wastong gramatika at magkakaugnay na pangungusap. Tinatasan ng pagtuturo na ito ang pag-unawa ng mag-aaral sa pagkakasunod-sunod ng salita, kasunduan sa paksa pandiwa, at istruktura ng pangungusap na mga pangunahing aspeto ng pagbuo ng mabisang mga pangungusap. Aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskunaryo, encyclopedia at iba pa. Letrang A, batayang aklat. Letrang B, module. Letrang C, larawang aklat. Letrang D, sanggunihang aklat. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay D, sangguniang aklat. Paliwanag. Ang mga sangguniang aklat ay partikular na idinisenyo upang magbigay ng partikular na impormasyon sa isang partikular na paksa. Ang mga ito ay nilayo na konsultahin para sa mabilis na pag-access sa mga partikular na katotohanan, mga kahulugan, o mga paliwanag. Kabilang sa mga halimbawa ng mga sangguniang aklat ang mga diksyonaryo, encyclopedia, atlas, almanac, at mga espesyal na materyal na sangguniang partikular sa paksa. Ang mga pangunahing aklat ay karaniwang mga panimulang teksto na sumasaklaw sa mga pangunahing konsepto at prinsipyo ng isang paksa sa pangkalahatang paraan. Nagbibigay ang mga ito ng malawak na pangkalahatang ideya ng isang paksa sa halip na partikular na impormasyon. Ang mga module ay mga self-contained na unit ng pagtuturo na nakatuon sa mga partikular na paksa o kasanayan sa loob ng mas malawak na kurso o kurikulum. Maaaring kabilang sa mga ito ang mga pagbabasa, aktibidad, at pagtatasa na idinisenyo upang magturo ng isang partikular na hanay ng kaalaman o kasanayan. Ang mga picture book ay karaniwang mga aklat na pambata na gumagamit ng mga ilustrasyon at limitadong teksto upang magkwento. Ang mga ito ay hindi partikular na idinisenyo para sa pagkuha ng partikular na impormasyon. Ang mga aklat ng kasanayan ay mga materyales sa pagtuturo na nakatuon sa pagbuo ng mga partikular na kasanayan sa sunod-sunod na paraan. Madalas nilang kasama ang mga pagsasanay, mga problema sa pagsasanay, at patnubay para sa pagmaster ng isang partikular na kasanayan. Sa makatuwid, ang pinakaangkop na sagot para sa mga librong binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng mga diksyonaryo, ensiklopedya, at iba pa ay di sangguniang aklat.
Ang istruktura sa pagsusulat ng balita na tinatawag na inverted pyramid. Letrang A, maikling kwento. Letrang B, lathalain. Letrang C, tula. Letrang D, sanaysay. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay B, ilathala. Paliwanag, ang inverted pyramid ay isang istruktura na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng balita. Ito ay tumutukoy sa isang paraan ng pag-aayos ng impormasyon sa isang artikulo ng balita, kung saan ang pinakamahalagang detalye ay ipinakita sa simula, na sinusundan ng pagsuporta sa impormasyon sa pababang pagkakasunod-sunod ng kahalagahan. Ang istrukturang ito ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na mabilis na maunawaan ang mga pangunahing punto ng kwento kahit na nabasa lamang nila ang mga unang talata. Hindi tumpak na inilalarawan ng mga opsyon A, C, at D ang inverted pyramid structure. A, maikling kwento. Ang inverted pyramid ay hindi isang uri ng maikling kwento. Ang mga maikling kwento ay kathang-isip na mga salaysay na sumusunod sa ibang istruktura at hindi partikular na nauugnay sa pagsulat ng balita. Si tula, ang inverted pyramid ay hindi isang patula na anyo o kayarian. Ang tula ay sumusunod sa iba't ibang anyo at istruktura, ngunit ang baligtad na pyramid ay hindi isa sa mga ito. Di sanaysay, ang inverted pyramid ay hindi isang format ng sanaysay. Ang mga sanaysay ay karaniwang may panimula, mga talata ng katawan, at conclusion, na may lohikal na pag-unlad ng mga ideya. Sa makatuwid, ang pinakaangkop na sagot ay B, published, dahil ang inverted pyramid ay isang istruktura na karaniwang ginagamit sa mga artikulo ng balita upang ipakita ang impormasyon sa isang maikli at epektibong paraan. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod, hinggil sa patubig, ang mga tumayo, matalino't masipag, sa gulang na 8. Letrang A, saugnay na di makapag-iisa. Letrang B, pahayag. Letrang C, parirala. Letrang D, di karaniwan. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay C, parirala. Ang mga sumusunod na bahagi ng pangungusap ay mga parirala dahil ang mga ito ay grupo ng mga salita na hindi kumpleto ang pagiging saugnay o pahayag. Hinggil sa patubig, ito ay isang pariralang naglalarawan o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa patubig. Ito ay hindi kumpleto na saugnay o pahayag dahil walang sinasabing paksa o panag-uri. Ang mga tumayo, ito ay isang parirala na naglalarawan o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga taong tumayo. Walang kasamang paksa o panag-uri kaya hindi ito kumpleto na saugnay o pahayag. Matalino't masipag, ito ay isang parirala na naglalarawan ng katangian ng isang tao na matalino at masipag. Walang kasamang paksa o panag-uri kaya hindi ito kumpleto na saugnay o pahayag. Sa gulang na 8, ito ay isang parirala na nagbibigay ng impormasyon o naglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pangyayaring nangyari sa gulang na 8. Walang kasamang paksa o panag-uri kaya hindi ito kumpleto na saugnay o pahayag. Kaya't ang mga sumusunod na bahagi ng pangungusap ay mga parirala dahil hindi sila kumpleto na saugnay o pahayag na may kasamang paksa at panag-uri. Ang Madamdaming Mananalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan. Letrang A, Teodoro A. Agoncillo. Letrang B, Aniceto F. Silvestre. Letrang C, Manuel Principe Bautista. Letrang D, Rafael Palma. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay A, Teodoro A. Agoncillo. Paliwanag. Binanggit sa pahayag ang madamdaming mananalaysay na tumutukoy sa isang madamdamin o emosyonal na mananalaysay. Si Carmen Guerrero Nakpil ay kilala bilang isang kilalang manunulat ng kasaysayan, at si Teodoro A. Agoncillo ay isang kilalang Pilipinong mananalaysay na kadalasang inilarawan bilang isang madamdaming mananalaysay. Ang mga gawa ni Agoncillo sa kasaysayan ng Pilipinas ay lubos na pinahahalagahan para sa kanilang emosyonal at nasyonalistikong tono.
Ang iba pang mga opsyon, sina B. Aniceto F. Silvestre, si Manuel Principe Bautista, D. Rafael Palma, at E. Jose M. Zaid, ay mga kilalang mananalaysay at manunulat na Pilipino, ngunit hindi sila partikular na nauugnay sa pagiging madamdaming mananalaysay. Malaki ang naiambag nila sa kasaysayan at panitikan ng Pilipinas, ngunit partikular na kinikilala si Agoncillo sa kanyang madamdamin at emosyonal na diskarte sa pagsulat ng kasaysayan. Kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng pinagbuhusan ng husay sa pagtahi. Letrang A. Pinagdaluyan. Letrang B. Winagayway. Letrang C. Pinaglaanan. Letrang D. Nasalayan. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit ay C. Pinaglaanan. Paliwanag. Ang salitang may salungguhit ay nagpapahiwatig na may espesyal na pagtutuunan ng pansin, paglalaan, o pagkakaiba. Ang salitang pinaglaanan ay nagpapahiwatig ng paglalaan o pagtutuunan ng isang bagay ng espesyal na pansin, serbisyo, o pagkakataon. Sa kasong ito, ang watawat ay binigyan ng husay sa pagtahi at sinisadyang inalagaan at inalayan. Sa makatuwid, ang pinakakarapat dapat na kasing kahulugan ng may salungguhit sa kontekstong ibinigay ay ang pinaglaanan. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika. Letrang A. Diskunaryo. Letrang B. Pahayagan. Letrang C. Atlas. Letrang D. Almanac. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay D. Almanac. Paliwanag. Ang Almanac ay isang aklat na naglalaman ng pinakabagong impormasyon tungkol sa iba't ibang mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, at politika. Ito ay naglalaman ng mga datos at estadistika na may kaugnayan sa mga nabanggit na larangan. Karaniwan itong inilalabas taon-taon at naglalaman ng kalendaryo, mga klima at panahon, mga impormasyon tungkol sa mga lider at institusyon, mga estadistika ng populasyon, at iba pang mga datos na may kaugnayan sa mga pangyayari sa isang taon. Ang mga iba pang mga sagot na hindi tama ay A. Diskunaryo. Ang diskunaryo ay isang aklat na naglalaman ng mga kahulugan at pagsasali ng mga salita. Hindi ito naglalaman ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan. B. Pahayagan. Ang pahayagan ay isang regular na publikasyon na naglalaman ng mga balita at artikulo tungkol sa iba't ibang mga pangyayari at usapin. Bagaman maaaring maglaman ito ng impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, hindi ito ang pinakatumpak at pinakahuling pinagkukunan ng mga impormasyong ito. C. Atlas. Ang atlas ay isang aklat na naglalaman ng mga mapa at impormasyon tungkol sa heograpiya at lokasyon ng mga lugar. Bagaman maaaring maglaman ito ng impormasyon tungkol sa mga bansa, hindi ito naglalaman ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan? Letrang A. Ang mga tatak Pinoy ay tago sa buto ng bawat Pilipino. Letrang B. Ang pasalubong ay paraan ng pagpaabot ng saya at pasasalamat din. Letrang C. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay nang di nag-iiba. Letrang D. Tunog na nag-uugnay sa bagay na binabanggit. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang pangungusap na may ugnayang istruktura ay C. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay nang di nag-iiba. Sa pangungusap na ito, may ginagawang paghahambing sa pagbabago ng buhay at pananaw ng mga Pilipino, na pansamantala, at ang pagkakaroon ng mga bagay na nananatiling pare-pareho. Ang pangungusap ay nagtatatag ng kaugnayan sa pagitan ng nagbabago at hindi nagbabagong mga aspeto, na ginagawa itong isang istrukturang relasyon. Piliin ang gawin ng pagsasalita, hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan. Letrang A. Paghula.
Letrang B. Paghingi ng paumanhin. Letrang C. Pagsagot. Letrang D. Pag-uutos. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay B. Paghingi ng paumanhin. Ito ay dahil ang pahayag na, hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan, ay nagpapahiwatig ng paghingi ng tawad o paumanhin sa ibang tao dahil sa hindi sinasadyang pagkasaktan o pagkabahala na nagawa ng nagsasalita. Ang paghingi ng paumanhin ay isang uri ng gawin ng pagsasalita na ipinapahayag ang pagkakaroon ng pagsisisi o pag-aayos sa isang pagkakamali o hindi inaasahang aksyon. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi angkop sa pahayag na binigay. Paghula, hindi ito ang tamang sagot dahil hindi ito nagpapahiwatig ng paghula o pagkakaroon ng hinala sa pahayag na, hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan. Pagsagot, hindi ito ang tamang sagot dahil hindi ito nagpapahiwatig ng pagsasagot sa isang tanong o pagtugon sa isang kahilingan. Pag-uutos, hindi ito ang tamang sagot dahil hindi ito nagpapahiwatig ng pagbibigay ng utos o direktiba sa ibang tao. Tinaguriang, ama ng wikang pambansa. Letrang A. Manuel L. Quezon. Letrang B. Marcelo H. Del Pilar. Letrang C. Jose de la Cruz. Letrang D. Alejandro Abadilla. Piliin ang angkop na sagot batay sa mga ibinigay na pagpipilian sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay A. Manuel L. Quezon. Paliwanag, si Manuel L. Quezon ay kilala bilang ama ng wikang pambansa o ang ama ng wikang pambansa. Malaki ang naging papel niya sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino, na kalaunan ay naging batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Si Quezon ang Pangulo ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944 at aktibong nagtaguyod ng pagtatatag ng isang wikang pambansa na magbubuklod sa magkakaibang rehiyon ng bansa. Ang kanyang pagsisikap ay humantong sa pagpapatibay ng Filipino bilang pambansang wika sa 1935 Konstitusyon ng Pilipinas. Ang iba pang opsyon na nakalista ay mga kilalang tao sa panitikan at wika ng Pilipinas, ngunit hindi sila partikular na kinikilala bilang ama ng wikang pambansa. Ang letrang B. Marcelo H. Del Pilar ay isang kilalang tao sa Rebolusyong Pilipino at isang manunulat, mamamahayag, at abogado na nakipaglaban para sa mga reforma sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ang letrang C. Jose de la Cruz, na kilala rin bilang Joseng Sisiw, ay isang kilalang manunulat ng dula at makata noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang letrang D. Alejandro Abadilla ay isang Pilipinong makata at manunulat na kilala sa kanyang mga kontribusyon sa makabagong tulang Filipino. Bagamat ang mga individual na ito ay may malaking kontribusyon sa panitikan at wika ng Pilipinas, partikular na kinikilala si Manuel L. Quezon bilang ama ng wikang pambansa para sa kanyang tungkulin sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng wikang pambansa. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 13. Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan kayong bago sa aming paksa sa Filipino, Reviewer. Kung may natutunan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ang video na ito ng thumbs up. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Kung mayroon kang mga komento, tanong, o mungkahi, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood ng aking mga video. Sana magkita ulit tayo sa susunod kong video, and God bless you always. Ito ay ang Teacher Lumaban YouTube channel.